Huwag tayong mabahala kung yung mga tuhod po natin ay medyo sumasakit na, yung mga talampakan po natin ay sumasakit na, yung mga likod po natin ay sumasakit na. Kasi nga po, tumatanda na nga po tayo. May dalawang rason kung bakit ang tao ay nagkasakit o kaya ay nagsasuffer. Ang dalawang rason ito ay una, natural na rason. Yung pangalawa ay spiritual na rason. No? Pag sinabi nating sakit, yan ay tumutukoy sa sakit ng ating katawan, material na katawan, at ang spiritual na natin na yung kaluluwa po natin. Nakasakit din yung kaluluwa. Yung katawan, no, kung saglit lang po, paliwanag ko lang ng konti. Ang katawan ay, of course, nagkakasakit yung katawan po natin pag hindi mo pinakain o kay mali o hindi tama yung pagkain. No? At yung hindi tamang pag-aalaga at yung nag-aabuso na tayo sa ating katawan. Malamang magkakasakit yan. At yung kaluluwa naman natin ay nagkakasakit yan. Of course, kung hindi mo pinapakain at mali o hindi tama ang pagpakain mo. Sabi ng ilan, yung pagkain ng kaluluwa ay salita ng Diyos. Kung saan tama naman. No? Ang tanong, paano kakainin ng kaluluwa ang salita ng Diyos? Yung tanong na yan ay parang tanong din na paano kakainin ng katawan yung bigas, isda, at saka karne na pagkain niya. Of course, makakain ng katawan, mapakinabangan ng katawan, ang mga nutrients at mga sustansya na makukuha sa mga pagkain ng katawan kung ito ay inyong lulutuin. No? Ang pagluluto ay pwedeng ikaw, pwede rin iba. Yung lumuto sa pagkain para makakain po kayo, para hindi humina at magkasakit ng katawan. Sa porsyon ng ating spiritual, sa kaluluwa natin, yung salita ng Diyos ay kailangan pong nating aralin. No? Ika nga yung sabi ng isang reliable source naman sa aming na ang food of the soul ay dalawa. No? Education at saka formation. Education at formation. So yung salita ng Panginoon, kailangan nating aralin. O kaya, sa pag-aaral, pwedeng ikaw, pwede rin yung iba, makinig ka lang, no? O sumangguni ka lang at i-educate ka lang, no? So, formation at education, yun yung pagkain ng kaluluwa. Of course, education at formation na naaayon sa template o kaya sa standards ng Panginoon. Ayon sa mga salita niya na andun sa Biblia. Now anyway, disclaimer lang po, yung mga sasabihin ko po ay pawang opinion ko lang. Hindi po ako opisyal na tagapagsalita ng simbahan, Catholic Church, na inyong sundin. Ang lahat ng mga sasabihin ko ay hindi po opisyal o pronouncements ng Church, Catholic Church. Ang lahat ng mga sasabihin ko ay sa sarili ko lang opinion, ayon sa aking pananaliksik, ayon sa aking mga napakinggan, nalalaman, at mga experience ko po. Kasi nga po ay halos 10 years na ako mahigit sa healing ministry. Ang Holy Trinity Divine Healing Ministry na nakabase dito sa amin sa Panay, particularly sa Rojas City. At lahat ng mga nalalaman ko ay anyway, kasi pandemic ngayon, wala kaming halos activity
outreach, lahat ay online. Kaya nga po para sa mai-share ko po yung aking mga kaalaman, ay naisipan ko pong i-present mag-share ng aking konting kaalaman ayon po sa aking mga experience. Again, hindi po opisyal yung aking mga sasabihin. Nasa sa inyo na po yan kung inyong paniwalaan o kaya hindi. Kung meron man kayong tanong o clarification, i-comment lang po. At pasasalamatan ko yan ng malaki kung meron kayong mai-object, meron kayong mai-correct sa mga sasabihin ko. No? So, balikan natin yung ating mga topic ko, yung tungkol sa mga reasons why people got sick. So, dalawa, yung natural na rason at spiritual na rason. Dahil nga po ay nagkakasakit yung tao, kaya nga po sila nagsasuffer. So, yung katawan po natin ay sa talagang magkakasakit yan, hihina yan. Number one, na rason dyan ay katandaan po natin, edad po natin. Kasi nga po, tayo po ay tumatanda, we're not getting younger, no? Tatanda po tayo at sa ating katandaan, wag tayo na tawag diyan, wag tayo mabahala kung yung mga tuhod po natin ay medyo sumasakit na, yung mga talampakan po natin ay sumasakit na, yung mga likod po natin ay sumasakit na. Kasi nga po tumatanda na nga po tayo. Yan ang isa sa natural na rason kung bakit nagkakasakit yung tao, bakit nagsuffer yung tao. Kaya nga po huwag tayo mabahala kung yung mga medyo may edad na dyan, yung mga mapuputi ng buhok dyan, ay may marami nang ininda sa katawan. Normal lang yan. Kasi nga po matanda na po tayo. O kayo lang pala, kasi nasa middle age pa ata ako. Okay. Ang isang dahilan pa kung bakit, ang natural na dahilan kung bakit nagkakasakit o kaya nagsasuffer yung tao ay tungkol po ito sa mga bisyo, vices. Kasi nga po ang bisyo, kaya vices ay abuso po yan sa katawan. Talagang magkakasakit po kayo sa labis na pag-inom, sigarilyo, at pagpupuyat. No? Ang mas masama, kung matanda na po kayo, sugal pa kayo, inom, tsaka sigarilyo. Minamadali mo yung panahon mo dito sa Kasi nga po, yung sakit, reminders lang po yan na malapit na po tayo malapit na po tayo sa bandang huli ng ating pananatili sa daigdig. Tayo po talaga mamamatay. At kung meron tayong sakit, reminders po yan na pawang sinasabi ng Panginoon na, tumatanda na tayo, malapit na tayo. So yung sakit, reminders po yan ng Panginoon na tayo po ay malimpungatan sa ating mga ginagawa. So yan ang unang dahilan, spiritual, no? Malamang dahil sa edad natin, malamang dahil sa bisyo natin, ay nagkasakit tayo o kaya ay nagsasuffer tayo. Ang pangalawang rason kung bakit ang tao ay nagsasuffer o kaya nagkasakit ay spiritual. Sa spiritual na portion ng ating talakayan, na naging reason why people got sick, ay yung tinatawag nating sin o kay kasalanan. Dahil nga po yung kasalanan ay ang pagpapalayo yan sa Panginoon, no? Pagpapalayo yan sa Panginoon. Halimbawa, yung Panginoon ay nasa taas mo. Sinusunod mo ang lahat ng kanyang kautusan. Pag sinusunod mo ang kautusan ng Panginoon, naayon sa 10 utos ng Panginoon, 10 utos ng Diyos, ay andoon ka sa ilalim ng Panginoon, andun ka sa ilalim niya, na protected po kayo ng Panginoon. Kasi nga po, sinusunod mong utos niya, andyan siya sa itaas mo, yung talagang magprotection sa inyo. Walang sinumang gagalaw, walang sinumang sa inyo namang kasama. Dahil nga po andun ang Panginoon. Handang tumulong, handang magproteksyon. Ang masama dyan ay kung
magkakasala po tayo. Pag tayo nagkakasala, we commit sin, ang sitwasyon po natin ay ang Panginoon ito sa taas natin, andun tayo sa ilalim. Pag nagkasala, lumalayo tayo. Lumalayo tayo. Pupunta tayo kung saan-saan. Lumalayo tayo sa Panginoon. Ang tanong, paano kayo tulungan ng Panginoon? Paano kayo proteksyonan ng Panginoon? Kasi nga po, ikaw mismo ay lumalayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. At dahil na rin sa kasalanan, na lumalayo ka sa Panginoon, ay hindi mo mapigilan yung mga masasamang tao na influence din ng demonyo na magawan kayo ng anumang uri ng kasamaan. Kaya nga po, kung honest lang tayo, maraming mga problemang dumating, maraming hindi dapat mangyari na nangyari nung time na tayo po ay gumagawa ng mga kasalanan. Halimbawa, start ka na sugal, start ka na bisyo, alak, inom, sugal, babae. Marami ng mga problema dumating sa iyong pamilya. Nasisira po ang inyong buhay ay dahil nga po sa kasalanan. Ang masama dyan ay naapektuhan yung inyong katawan. No? Apektado yung katawan mo dahil sa kasalanan. Kasi nga po ay tandaan po natin na ang sakit ng katawan, apektado yung soul natin. At vice versa, yung sakit ng soul o kaluluwa natin ay apektado din yung katawan po natin. No? Ika nga po ay merong sakit na tinatawag nating psychosomatic. Psycho means soul, soma means katawan. Yung sakit ng psychosomatic ay parang sa sobrang galit mo ay nanginig yung katawan mo, hindi kayo mapakali, balisa po kayo, hindi kayo makatulog, psychosomatic. Apektado dahil sakit ng kaluluwa, apektado yung buong katawan. Okay, paano malalaman na yung kaluluwa po natin meron ng sakit? No? Maramdaman mo yan kung unti-unti na pumapasok yung pride, yung anger, yung lust, yung nagiging greed na po kayo, yung 7 capital sins. Papaliwanag ko yan sa next video ko kung ano-ano at paano na nakakaapekto yung 7 capital sins sa inyo. So sa sobrang galit mo, masasabi mo na ka na ng kung magawa mo na ng anumang masasamang bagay. So, again, ang sin ay talagang makadala sa atin sa anumang kasamaan. Kung saan ang naging resulta niyan ay nagsasuffer nga po tayo. Nagkakasakit nga po tayo, hindi man yung katawan, yung kaluluwa po natin. Sunod na rason na kung saan tayo po ay nagkakasakit o kayo nagsuffer ay nagiging sacrificial lang po tayo. Dahil sa kasalanan ng iba, ikaw yung nagsasuffer. Kaya nga po hindi tayo mabahala kung minsan ay kung sino pa yung mabait, siya pa yung unang namatay. Kung sino pa yung mga hindi masyadong masama, siya pang nagkakasakit sa pamilya. Bakit nga po nangyari yan? Kasi nga po, yung mga naturang tao na nagkakasala, yung may sala, hindi marunong bumayad. Kaya nga po yung mga inosenteng kapatid, inosenteng mga anak, silang nagbabayad. Tulad ni Kristo. Ano yung kasalanan ni Kristo? Di ba? Wala. Bakit nga po nagsuffer si Kristo? Namatay si Kristo dahil nga po sa kasalanan natin. Kaya nga po, nung napako si Kristo sa krus, hindi natin naramdaman yung sakit kasi nga po tagal nang nangyayari yun. Para maramdaman po natin yung sakit ni Kristo, yung paghihirap ni Kristo noon, meron ding Kristo sa pamilya natin. Na pinapako, nagsasuffer, naghihirap para nga po sa kasalanan natin. Kasi nga po hindi tayo marunong magbayad.
Hindi nga po tayo siguro nagkumpisal, hindi nga po tayo siguro sisimba. Kaya yung kasalanan natin, sila yung nagbabayad. Kaya again, huwag tayong bahala kung sino pa yung pinaka-inosente, siya pang may sakit. Sino pa yung mga mabubuti, sila pa yung unang namatay. So kaya kung nangyari ito sa atin, magtanong-tanong na po tayo. Bakit ba yan nangyayari? Siguro nga po, halimbawa, bakit nga po nangyari sa anak mong 3 years old, yung ganong sakit? Sa experience po namin sa Healing Ministry, yung mga bata, merong grabing sakit. Sakit sa balat, sakit sa kung ano man, talagang malubhang sakit. At nag-dig up kami, nag-interview kami sa family tree ng naturang bata. Mostly, yung ina, ama, hindi kasal. O kung ano man, kung kasal man, kung minsan, merong nangangaliwa, merong masasamang bisyo, kaya nga po, affected yung ano. Kasi nga po, yung demonyo, pag yung tatay ang kanyang bigyan ng sakit, na yung tatay naman yung maraming bisyo, maraming kasalanan, sabihin ng demonyo, huwag na nating bigyan ng sakit yan, atin na yan. No? Huwag na nating ano yan, kasi galawin man natin yan, sa hindi atin na yan, kasi makasalanan yan. Punta naman tayo sa anak. No? So, yun yung mga sitwasyon. Kaya nga po, parents, dapat nga po tayong mag-nilay-nilay po. Bakit nga po nangyari yan sa ating anak? Bakit nga po nangyari yung mga bagay na hindi dapat mangyari? No? At isa pang dahilan, dagdag ko lang, maliban sa material o kaya sa kung bakit nagkasakit yung tao, material na rason, natural na rason, bisyo, ano pa yon, yung dahil sa edad. Ang isa pa palang dahilan kung bakit nagkasakit yung tao ay ang sakit ay cause of virus. No? Cause of virus. No? May sala ka man o wala, at kung hindi kayo nag-iingat, talagang magkakasakit ka po. Kasi nga po yung virus. No? At yung virus ay ano lang, kung magamot ng maayos, no? Makainom ka ng tamang gamot, tamang vaccine, ay gagaling ka rin. Yung sakit ng kaluluwa naman, ang talagang ano lang dyan, ay panalangin. No? Kung nagkakasala po kayo, manalangin at magsisi sa iyong kasalanan. Kasi nga po, ang grace perfects nature. No? Natural o nature ng tao na makasalanan. Kaya nga po dapat merong grasya. At yung grasya, na kung saan grace perfects nature, yung grasya ay makukuha natin sa panalangin. Kaya dapat tayo manalangin para kung meron man tayong kasalanan, magsisi po tayo at magkakaroon tayo ng grasya para na unti-unti nating matawag diyan, ma-overcome lahat ng mga sufferings. Psychological man, sa soul, sa material man natin, katawan. Kasi nga po kahit doktor, kung hindi po tayo nanalangin, ay posible na magkamali yan. No? Kaya nga po, ang doktor dapat sabayan natin ang panalangin. Yung gamot, dapat nga po sabayan natin ang panalangin. Kasi kahit gamot, kung wala tayong panalangin, kasi sabi na yung gamot, gawa naman ng yan, ng mga doktor yan, at ang talino ng doktor galing naman sa Panginoon yan. Of course, correct. Pero, pag inom lang tayo ng inom, doktor lang tayo ng doktor, pag walang panalangin, posible na hindi kayo gagaling. Sabi ko kanina, grace perfects nature. Yung doktor, tao yan. No? At ang tao ay sadya talaga na magkamali.
Pwede talagang magkamali. Pero, with the grace of God, with our prayers, ay matutulungan po sila para magawa nila ng tama ang dapat nilang gagawin. Another reasons, dagdag ko lang kung bakit tayo ay nagkasakit. Ito ay dahil sa tayo ay ang tawag diyan, tayo ay tinetesting. Tinetesting po tayo. Trials. Kaya nga po tayo nagkakasakit. Ang sabi ko kanina, yung sakit ng katawan, trials. Yung kahirapan, trials. Yung kamatayan, trials. Yung tentasyon, trials. Eh bakit nga po may trials? Para matesting po tayo kung tayo po ba ay magiging maayos pa o hindi na. Kung tayo ba ay magiging masama na o hindi. Ang trials ay inaallow ng Panginoon na mangyari para matesting yung tao. Na kung talaga yung tao ba ay manatili sa Kanya, okay, hihiwalay sa Kanya. Halimbawa, nung nanligaw ka sa iyong girlfriend, sinagot ka naman. Lately, nalaman mo at nagkasakit yung girlfriend mo, iniwan mo. Mahal mo siya o hindi? Hindi, kasi nga iniwan mo. Kung hindi mo siya iniwan, kahit na may sakit, mahal mo siya o hindi? Mahal, kasi nga po, hindi mo siya iniwan. Kaya yung sakit, testing lang, okay, trials, kung mahal mo pa yung girlfriend mo o hindi na. Kaya nga po tayo ay binibigyan ng trials para malaman kung tayo ay manatili sa Panginoon o hindi na. Trials. Yung iba, nagpe-praise God kasi healthy pa yung katawan. Nung nagkasakit yung katawan, iba nang sinasabi sa Panginoon. No? Yung iba sabi nga, anyway, nagkakasakit na tayo. Anyway, mamatay na tayo. Iwan natin ang Diyos. Eh kung iwan mong Panginoon, gagaling ka? Kung iwan mong Panginoon, hindi ka mamamatay? Iwan mo man o hindi yung Panginoon, mamamatay at mamamatay ka rin. No? Ano yung mas maganda? Mamatay na may Panginoon o mamatay na walang Panginoon? Mamatay na may Panginoon. Kasi mamatay hindi, meron na talagang Panginoon. No? Kaya nga po mga trials lang 'yan. May nagiging santo sa gitna ng mga trials. Halimbawa ng kahirapan. Ang kahirapan ay testing lang sa tao kung tao ay magiging masama pa, mabuti pa o hindi na. No? At may kasabihan nga na mas mabuti pa ang mahihirap kaysa mga mayayaman. No? Mahirap na mapagbigay at sa mga mayayaman na mapagbigay. Mas mabuti pa ang mahirap na mapagbigay kaysa mayaman na mapagbigay. Paano nangyari yun? Ganito yan. Kasi yung mahirap nagbibigay kahit na mahirap. Yung mayayaman nagbibigay lang kahit merong kayamanan. Eh kung walang kayamanan, bibigay pa o hindi? Maaring magbigay, maari ring hindi. Kaya ano yung nag-testing na siya'y bibigay pa o hindi na? Kahirapan. No? Kahirapan. Kaya nga po may nagsanto dahil sa kahirapan. Si San Martin de Porres. Si Saint Martin, sakrista ng pari sa simbahan, katulong ng pari sa simbahan.
Isang gabi, isang tawag diyan, isang parang season na dumaan sa kanilang lugar. Gutom, 'no? Dahil sa sobrang gutom, inutusan ng pari si Martin, sabi niya, "Martin, nakita mo yung cross? Sa ilalim ng cross merong diamante, kunin mo 'yan at iprenda doon sa tindahan para may makain tayo mamayang gabi." Sabi ni Martin, "Okay man 'yan, Father, yung maibsan yung gutom natin. Pero maganda ba 'yan na yung pag-aari ng Panginoon kukunin po natin para maibsan lang yung gutom natin?" No? Sabi ni Martin, "Mabuti pa siguro, Father, ako na lang ang iyong ibenta. Huwag na lang yung diamante na halad doon sa krus. Kasi nga po ako'y katulong lang. Kasi nga po ako'y alipin lang. Ako na lang yung ibenta mo, Father. Huwag na lang yung mga diamante ng Panginoon diyan." No? Sinabi at inako ni San Martin ang sarili niya bilang alipin. Kasi noong year 800, yung mga katulong at alipin ay pwedeng pusasan yan, pwedeng ikadena yan, at ibenta dun sa palengke. No? At pwedeng bilhin, pwede ka makabili ng mga alipin at mga alila at mga katulong sa palengke kasi meron dyan, mga nakakadena pa yan. So, ang tanong, natuloy ba yung pagbenta kay Martin de Porres? Wala. Kasi nga po, kung hindi nga po pinabayaan ng Panginoon yung mga hindi nagsisimba, ay tayo pa kaya'y nagsisimba, nanalangin? Kung hindi nga po pinabayaan ng Panginoon yung mga masasamang tao, tayo pa kaya ng mga hindi masasama at gumagawa pa ng kabutihan sa kapwa? No? Kaya yung dapat natin gawin. Kahit sa gitna ng trials, sakit man o kahirapan, manatili tayo sa Panginoon. Huwag tayong maglayo, huwag nating iwan ng Panginoon. Kasi nga po, kung iwan natin yung Panginoong mabuti, sino pa yung mabuting tutulong sa atin? Dahil iniwan po natin. Yung mga tulong sa labas, outside ng Panginoon, nasa simula lang yung dyan, yung maganda dyan. No? Nasa simula lang. In the long run, hindi talaga makatulong sa inyo yung iba. Panginoon pa din. So, kahirapan. Yung isa pang dahilan kung bakit tayo nagsasuffer ay dahil sa kamatayan. Yung iba ay nagsasabi na, anyway, mamatay naman tayo. No? Life is so short, so better you eat and drink. Because tomorrow, and be merry, and tomorrow we will die. Parang buti pa kayo kain na lang ng kain, inom ng inom, at maging masaya. Mamatay din tayo. Pero, ang tanong, what next? Kasi nga po tayo bilang Katoliko ay naniniwala tayo na may life after death. Ano mangyari sa atin tapos ng mamatay tayo? Yun yung tanong. So, magnilay-nilay po tayo. At dapat nating malaman na tayo may kamatayan, kaya nga po gawa tayo ng kabutihan. Isang halimbawa po, kasi noong unang panahon, early Christian era, yung mga pari talagang mga nag-evangelize, house to house yung mga kaparian. Isang obispo pumunta sa isang bahay. Kita niya yung babae na nagwawalis. Sabi ng obispo, "Ale, kung kunin kayo ng Panginoon ngayon na nagwawalis, anong gagawin mo?" Sabi ng ali, "Teka muna, Father. Isuyuin ko lang muna si nanay. Kasi nag-away kami kagabi." Punta naman yung obispo sa kabilang bahay. Kita niya yung babae naglalaba. "Ale, kunin ka kaya ng Panginoon na ngayon na naglalaba. Ano gagawin mo?" Sabi ng ali, "Teka muna, Father. Magkupisal muna ako." Punta naman yung pari doon sa kabila.
kita niya yung isang tao, nag-aarado. Sabi ng obispo, Mamang, Mama, kunin ka kaya ngayon ng Panginoon na nag-aarado dyan. Anong gagawin mo? Sabi ng mama, wala pa, tatapusin ko po pa yung aking pag-aarado. Mag-aarado pa rin po ako. Yun yung tama. Kasi nga po, sabi ng mama, kasi nga po, Father, nung time na inugsuyo sa aking kaaway, ginawa ko na. Nakipag-reconcile na po ako. Nung time na nagkumpisal na po ako. So, kaya ngayon, kahit kunin ako ng Panginoon, ipagpapatuloy ko yung pag-aarado. Sabi ng obispo, yun yung tama. Alam natin meron tayong kamatayan, gawa tayo ng kabutihan. Gawa tayo ng kabutihan. Kaya yung kamatayan, dapat ito malaman, dapat magiging leksyon po ito sa mga iba dyan. So, ang isa pang dahilan kung bakit nagsasuffer yung tao ay yan ay because of persecution. Nagpe-persecute. No? Kasi nga po, nung unang panahon ay may mga early, yung mga Christians ay pinipersecute yan kung manindigan sa kanilang paniniwala. At sa ngayon, ang form of persecution ay yung mga pagbubuli sa mga tao na na nagsisimba, na nanalangin. Iba nga po yung iba, yung malalaki na nagsisimba at nanalangin, tinatawag na bakla. No? Bakla. Kasi nga po, nanalangin, nagsisimba, lalaki. Alam nyo, sa Old Testament, kung bibilangin mo ang number of prophets, halos lalaki yan. No? Siguro, bilang sa aking mga daliri, yung mga babae. Mostly lalaki lahat. Kasi nga po sa Old Testament, nung unang panahon, yung mga babae, parang parang sa Ilonggo tawag na madinuwa-duwahon. Madinuwa-duwahon. Parang parang hindi pinal yung kanyang mga desisyon. Yung parang yung parang wala siyang firm decision. Kaya nga po, ang palaging inaatasan ng Panginoon, lalaki. So, bakla ba yung lalaking nanalangin? Hindi. Bakla ba yung lalaking nagsisimba? Hindi. So, persecution. Kaya nga po yung iba hindi nagsisimba, dahil binubuli. No? So, yan ay isang form ng persecution. So, isa pang dahilan kung bakit nagkasakit o yung tao ay nagsasuffer dahil sa tentasyon. No? Tentasyon ay dahil nga po dyan na tempt kayo kaya ay nagsasuffer. At on my next video, explain ko naman yung tungkol sa 7 capital sins. Kung paano siya nakakaapekto sa tao, kung ano ba dapat natin gawin para maibsan o kaya ano pa dapat natin gawin para i-fight out natin na manatili sa Panginoon. Kasi nga po, pag tinetentar po tayo, ay humihiwalay tayo sa Panginoon kung tinatanggap natin yung tentasyon. Kasi nga po, ang 7 capital sins ay form na din ng temptation sa tao. Na kung saan yung temptation o tentasyon ay siyang dahilan na nagsasuffer yung tao. Kasi nga po, pag tempted po tayo at nag-agree o kaya ay ginawa natin yung temptation na yon, nagkakasala po tayo. At sa ating pagkakasala, humiwalay tayo sa Panginoon. At paghiwalay natin sa Panginoon, dahil sa ating kasalanan, marami nang mangyayaring hindi dapat mangyari. Kasi nga po, naglayo tayo sa Panginoon. So, yun lang muna.
more mga sharings ulit sa next video ko. I hope na susuporta pa rin kayo at sana ay nagustuhan yung video presentation ko at meron kayong natutunan.